Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1321. Gusto talaga ni host na magpadala muli ng mga tao sa bansang iyon sa Africa, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang rasyonalidad na hindi niya maaaring ipagpatuloy ito. Kahit gaano pa karami ang pinadala niya, wala itong silbi. Dadagdagan lamang nito ang bilang ng mga nasawi. Walang paraan para baguhin ang sitwasyon. Damn it, hindi kita bibitawan. Napaungol si host sa kanyang opisina. Sa huli, matatanggap na lang niya ang katotohanan ng walang magawa. Maaari lamang niyang isuko ang ideya na magpadala ng mas maraming tao doon. Kasabay nito, kailangan niyang magpaliwanag sa mga politiko. Kung tutuusin, kung ang kanyang mga tao ay hindi lumitaw doon, kung gayon ang mga ordinaryong sundalo ay maaaring makatagpo ng mas maraming casualty. Malaki ang posibilidad na mangyari ito. Sa makatuwid, kailangan niyang magpaliwanag sa mga taong iyon. Gayunpaman, ang pagkamuhi ni host para sa National Security Agency at Huang Feng sa kanyang puso ay lalong lumakas. Sa kabilang panig, tiningnan ni Huang Feng ang gulo sa lupa. Matapos linisin ang lahat ng mga armas at bala sa lupa, umalis siya sa pinangyarihan. Sa panahong ito, nakapatay siya ng maraming tao at nakakolekta ng maraming armas at bala. Ang mga sandata at bala na ito ay para sa mga alipin na naghahanda na manirahan sa Africa. Gusto nilang mabuhay sa magulong lugar na ito, kaya mahalaga ang mga sandata. Mas marami ang nakolekta ni Huang Feng para sa kanila ngayon. Pagdating ng panahon, mas kaunti ang kanyang mapapalitan. Pagkatapos ng lahat, bagaman mayroong maraming mga bagay sa kahon ng imbakan, ang presyo ay masyadong mahal. Kahit na ang isang napakayaman na tao tulad ni Huang Feng ay hindi kayang bayaran ito. Pagkatapos linisin ang larangan ng digmaan, si Huang Feng ay nagmaneho pabalik sa istasyon. Ito ang unang pagkakataon na bumalik siya sa istasyon sa loob ng ilang araw. Ito ay dahil ang kanyang misyon ay karaniwang natapos. Ayon sa impormasyon ni Fang Xiao, napatay niya ang higit sa kalahati ng mga mid-level at matataas na opisyal sa rebeldeng hukbo. Bukod dito, ang mga espesyal na organisasyon na ipinadala ng ibang mga bansa ay namatay o nakatakas. Tamang-tama niyang natapos ang kanyang misyon. Maligayang pagbabalik, malaking bayani. Sa pasukan ng istasyon, matapos marinig ang balita na babalik na si Huang Feng, hindi lamang si Bai Xiaoro at ang kanyang mga miyembro ng koponan ang naghihintay sa pagbabalik ni Huang Feng, ngunit maging si Fang Xiao at ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay naghihintay sa pagbabalik ni Huang Feng. Masasabing sa panahong ito, ang mga aksyon ni Huang Feng ay nagulat sa lahat. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Huang Feng. Sa loob lamang ng ilang araw, nakamit niya ang hindi kapani-paniwalang mga resulta. Maging ang iba pang miyembro ng pangkat ni Bai Xiaoro, si Fang Xiao, o maging ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, lahat sila ay nabigla. Naunawaan na ngayon ng lahat na minamaliit nila si Huang Feng. Ang lakas ni Huang Feng ay abnormal. Nang marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Monkey, bahagyang ngumiti siya at sinabi sa lahat, "Buti na lang, hindi ko kayo binaygo." "Huang Feng, napakaganda mo talaga." Lumapit si Fang Xiao at taos-pusong sinabi kay Huang Feng. Sa panahong ito, pinagmamasdan niya ang mga kilos ni Huang Feng. Masasabing napanood niya si Huang Feng na isa-isang pinapatay ang kanyang mga target. Ang ganoong uri ng pagkabigla ay isang bagay na hindi pa lubusang nakabawi kay Fang Xiao hanggang ngayon. Hindi dahil hindi pa nakakita si Fang Xiao ng makapangyarihang mga sundalo. Marami pa siyang nakitang tao mula sa National Security Agency. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng sinumang kasing lakas ni Huang Feng. Mag-isa niyang pinatay ang kalaban hanggang sa masira ang kanilang tapang. At lubos na nabawasan ang kanilang moral. Sa kabutihang palad, hindi ko binaygo ang lahat, sabi ni Huang Feng. Hindi lamang walang pagkabigo, ngunit mayroon ding malaking sorpresa, sabi ni Chi Hai. Pagkatapos, tumingin siya kay Bai Xiaoro at sinabing, "Leader ng team, saan ka nakakita ng ganoon kalakas na tao?" Kay Huang Feng, "Siguradong kami ang pinakamakapangyarihang team sa National Security Agency." "Tama, dati, kapag kami ang pinakahuli, palagi kaming pinagtatawanan ng mga yon. This time, we can finally hold our head high," Monkey said.
Okay, ilang araw nang wala si Huang Feng. Dapat na siyang umalis at magpahinga ngayong nakabalik na siya. Kung ikukumpara sa iba na nagulat sa pagganap ni Huang Feng, bahagyang mas mahusay si Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, alam na niya ang tungkol sa lakas ni Huang Feng at ilan sa kanyang mga sikreto. Sa makatuwid, sa oras na ito, mas nag-aalala si Bai Xiaoro sa katawan ni Huang Feng. Nais niyang magpahinga siya sandali. Oo, Huang Feng, magpahinga ka na. Ipaubaya mo na sa amin ang iba, sabi ni Monkey. Oo, oras na para kumilos tayo, sabi din ni Fang Xiao. Ginawa ni Huang Feng ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon, turn na nila na mag-organisa ng counterattack. Sa ilalim ng patuloy na pagpaslang kay Huang Feng, ang moral ng kalaban ay lubhang nabawasan. Bukod dito, walang pinag-isang at epektibong utos. Kung hindi sila nag-counterattack ngayon, kailan sila? Sige, pagkatapos ay matutulog muna ako. Hindi ako nakatulog ng maayos sa panahong ito, sabi ni Huang Feng. Sa panahong ito, iniisip ni Huang Feng, sa araw man o gabi, kung paano papatayin ang mas maraming tao. Kaya naman, hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Bilasan mo, sabi ni Bai Xiaoro na may sakit sa puso nang makita niya ang pagod na mukha ni Huang Feng. Pagkatapos nito, bumalik si Huang Feng sa istasyon para magpahinga. Para naman kay Bai Xiaoro, Fang Xiao, at sa iba pa, nagsimula silang maging abala. Nagsimula silang mag-organisa ng counterattack. Lahat ay tama. Ito talaga ang pinakamagandang oras para mag-counterattack. Ang mga tao mula sa mga espesyal na organisasyon ng ibang mga bansa ay umatras, at ang pinuno ng rebelding hukbo ay patay na rin. Sa loob ng ilang sandali, walang bagong taong hahalili. Kaya naman sa panahong ito ay napakagulo ng kanilang samahan. Natural, binigyan nito si Bai Xiaoro at ang iba ng magandang pagkakataon. Dahil dito, isa-isang binawi ang mga lugar na naaga noon. Maging ang ugat ng mineral na labis na ikinababahala ng lahat ay nasa kamay na naman ng hukbo ng gobyerno. Nang maibalik ito, ipinagpatuloy nila ang gawaing pagmimina. At the same time, pinalakas din nila ang defense work doon. Pagkatapos ng lahat, naunawaan ng lahat ang kahalagahan ng mineral na ugat na ito. Habang parami ng parami ang mga nawawalang teritoryo na narecover, ang hukbong rebelde ay naging unti-unting naging epektibo. Nagkaroon pa nga ng mga panloob na salungatan sa kanila. Ang hukbong rebelde ay nahahati sa ilang maliliit na paksayon. Nakipaglaban sila para sa kanilang sarili, at walang gustong magpasakop sa isa. Bagamat nakikipaglaban din sila kay Fang Xiao at sa iba pa, ang gayong maliit na puwersa ay malinaw na hindi nagdulot ng malaking banta kay Fang Xiao at sa hukbo ng lokal na pamahalaan. Iniulat din ni Fang Xiao ang sitwasyon dito ng totoo. Dahil sa saloobin ng gobyerno ng bansa at pagkakaroon ng mineral vein, labis din ang pag-aalala ng mga domestic high-level officials sa sitwasyon dito. Dahil sa ulat ni Fang Xiao, lumitaw ang pangalan ni Huang Feng sa mesa ng mga matataas na opisyal na iyon sa unang pagkakataon. Lumitaw ito sa kanilang mga mata. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng ang tungkol sa mga bagay na ito. Sa oras na ito, gusto na lang niyang matulog ng kaunti. Tungkol naman sa ibang bagay, kausap niya ito pagkatapos niyang makatulog ng maayos. Kabanata 13:22. Habang si Huang Feng ay nakikipaglaban sa isang madugong labanan sa isang bansa sa Afrika, si Zhu Lingyun ay nag-aalala sa kalagayan ng kanyang ama. Mula nang ma-diagnose ang kanyang ama na may terminal na lung cancer, si Zhu Lingyun ay nasa masamang mood, lalo na nang sabihin sa kanya ng ospital na napakalubha ng kondisyon ng kanyang ama. Wala nang pag-asa na gumaling pa siya at halos isang buwan lang siyang mabubuhay kaya lalong sumama ang pakiramdam niya. Gayunpaman, si Direk Wang mula sa kabisera ay nagbigay ng pag-asa kay Zhu Lingyun. Bagamat sinabi ni Direk Wang na walang lunas sa panahong iyon, pumayag siyang magsagawa ng isang konsultasyon sa espesyalista. Sa oras na iyon, kung magiging maayos ang lahat, maaaring mabuhay pa ang kanyang ama ng ilang taon pa. Gayunpaman, ang resulta ng konsultasyon ng espesyalista ay nagparamdam muli kay Zhu Lingyun at sa kanyang ina ng kawalan ng pag-asa. Ito ay dahil ang resulta ng konsultasyon ay mas seryoso kaysa sa kanilang naisip. Kahit na maantala nila ito, tiyak na hindi nila ito maantala ng higit sa isang taon. Sa madaling salita, ang kanyang ama ay mabubuhay lamang ng higit sa isang taon, at ito ay nasa ilalim ng kondisyon na sinubukan nila ang kanilang makakaya upang gamutin siya.
Tungkol dito, natural na malungkot si Zhu Lingyon. Dahil sa scumbag na iyon, nakipag-away siya sa kanyang pamilya, kaya hindi siya maaaring nasa tabi ng kanyang mga magulang. Ngayong sa wakas ay napatawad na ng kanyang mga magulang ang kanyang ama, mas nalungkot si Zhu Lingyon sa kanyang puso. At the same time, she regrets her impulsive behavior before. Sa makatuwid, sa panahong ito, si Zhu Lingyon ay direktang huminto sa kanyang trabaho dahil nakaramdam siya ng pagkakasala. Nag-concentrate siya sa pananatili sa tabi ng kanyang ama at buong pusong alagaan ito, umaasang makakabawi siya sa panghihinayang sa nakaraan. Ang ama ni Zhu Lingyon ay tila may napansin sa ugali ng mga tao sa paligid niya, ngunit upang hindi mag-alala ang kanyang pamilya, pinananatili pa rin niya ang positibong saloobin sa panlabas. Ang ama ni Zhu Lingyon ay ang maliit na batang babae, si Zhu Mengzhu, na nagpasaya sa kanya. Mahal na mahal niya ang kanyang apo. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi niya nakipagtalo ng ganoon ang anak niya. Kung hindi, napakasaya niya na nasa tabi niya ang apo nitong mga taon. Ngayon lang niya nakita ang apo, puno na siya ng panghihinayang sa kanyang puso dahil wala na siyang masyadong oras. Ubo, ubo, ubo. Sa gabi, biglang umubo ng marahas ang ama ni Zhu Lingyon. Si Zhu Lingyon, na palaging nasa tabi niya, ay agad na nagising. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang ama at tinanong, "Tay, ano ang nangyayari sa iyo?" Hindi nakapagtataka na labis na kinabahan si Zhu Lingyon. Bagamat karaniwang umuubo ang kanyang ama, hindi pa siya umuubo ng ganito karahas noon. Ang lalong ikinabahala ni Zhu Lingyon ay ang kanyang ama ay talagang umubo ng dugo. "Doktor, doktor." Nang makita ang sitwasyong ito, nagmamadaling tumawag si Zhu Lingyon sa doktor, habang umuubo pa rin ang kanyang ama. Hindi nagtagal, magkasamang bumalik si Zhu Lingyon at ang doktor, at si Zhu Lingyon, ang ama ni Zhu Lingyon. Sa sandaling ito, ang ama ni Zhu Lingyon ay walang malay. Pagkatapos ng ama ni Zhu Zhu ay ang ama ni Zhu Lingyon. "Doktor, ayos lang ba ang aking ama?" Sabay na tanong ni Zhu Lingyon. "Hindi ko pa alam. Hindi natin malalaman hanggat hindi tapos ang pagsusuri," sabi ng doktor. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Dapat kang maging handa sa pag-iisip. Ano? Nang marinig iyon, biglang nakaramdam ng pagkahilo si Zhu Lingyon at halos mawalan ng malay. Sa oras na ito, umalis na ang doktor kasama ang kanyang ama. Binaliwala ni Zhu Lingyon ang sakit sa kanyang puso at sinundan sila palabas. Nang mapahinto siya sa labas ng examination room, bigla siyang umupo sa isang stool sa labas at humikbi sa mahinang boses. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhu Lingyon ang isang alon ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dati, umalis na si Direk Wang at bumalik sa Imperial Capital. Tutal, nagre-research lang siya dito at hindi siya doktor dito. Gayunpaman, kahit na narito siya, malamang na hindi siya magkakaroon ng magandang ideya. Bumalik ang ina ni Zhu Lingyon. Nag-aalala si Zhu Lingyon na hindi kakayanin ng kanyang ina kung mananatili siya sa ospital ng mahabang panahon, kaya hiniling niya sa kanyang ina na bumalik sa kanyang sariling lugar at alagaan si Mengzhu. Bumalik din ang pinsan ni Zhu Lingyon. Kung tutuusin, mayroon siyang sariling negosyo na dapat harapin. Napakaganda na sa kanya na dalhin ang ama ni Zhu Lingyon sa silid ng pagsusuri. Ngayong narito na si Zhu Lingyon, natural na kailangan niyang bumalik para gawin ang sarili niyang negosyo. Sa makatuwid, si Zhu Lingyon ay nag-iisa sa oras na ito. Marami siyang kirot sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito masabi kahit kanino. Makalipas ang halos isang oras, muling itinulak palabas ang ama ni Zhu Lingyon. Nagmamadaling pinunasan ni Zhu Lingyon ang mga luha sa kanyang mukha at mabilis na naglakad. Ang kanyang ama ay nasa koma pa sa mga oras na ito. "Doktor, kumusta ang aking ama?" Tanong kaagad ni Zhu Lingyon sa doktor. Lumalala na ang kondisyon ng pasyente. Ilang araw na lang ay mamamatay na siya. Maghanda ka para sa kanyang libing. "Nakikiramay ako," sabi ng doktor habang hinuhubad ang kanyang maskara. "Ano?" Biglang nanlaki ang mga mata ni Zhu Lingyon. Sinabi niya, "Hindi ba sinabi mo na maaari siyang mabuhay ng 1 taon? Paano siya?" Labis na lumala ang kondisyon ng pasyente. Hindi na epektibo ang nakaraang paggamot. Kahit pilitin mong ipagpatuloy ang paggamot, wala pang 1 linggo ang natitira, sabi ng doktor. Bakit ganito? Si Zhu Lingyon ay mukhang namutla at bamulong sa sarili. Ang ama ni Zhu Lingyon ay muling itinulak pabalik sa ward.
Tumingin si Zhu Lingyon sa kanyang ama nang walang laman. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Isa lang siyang mahinang babae. Sa oras na ito, wala pa siyang taong maaasahan. Hindi niya alam kung kanino sasabihin ang hinaing sa puso niya. Sa oras na ito, biglang naisip ni Zhu Lingyon ang figure ni Huang Feng. Kahit na si Huang Feng ay hindi kasing edad niya, siya ay napaka-steady sa paggawa ng mga bagay. Tinulungan din niya itong malutas ang gulo noon. Kung narito si Huang Feng, naramdaman ni Zhu Lingyon na maaaring hindi siya maging walang magawa gaya ng dati. Oo, Huang Feng, sinabi niya na maaari niyang gamutin ang aking ama noong huling pagkakataon. Biglang naalala ni Zhu Lingyon ang sitwasyon noong huling tretuhin ni Huang Feng ang kanyang ama. Noong panahong iyon, dahil sa hadlang ng doktor at kawalan ng tiwala ng kanyang ina, hindi na ipagpatuloy ni Huang Feng ang paggamot. Gayunpaman, matagal nang kilala ni Zhu Lingyon si Huang Feng. Pakiramdam niya ay hindi siya ang uri ng tao na babarilan ng hindi nag-iisip. Hindi niya sasabihin ang mga bagay na hindi niya sigurado. Bagamat hindi sinabi ni Huang Feng na maaari niyang gamutin ang sakit ng kanyang ama, tila may kumpiyansa siya. Sa oras na ito, walang ibang paraan. Mas mabuting subukan ito kaysa maghintay ng kamatayan dito. Kabanata 13:23. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Zhu Lingyon sa kanyang ina ang kanyang ideya nang dumating siya sa ospital noong madaling araw. Matapos malaman ng ina ni Zhu Lingyon na nasa kritikal na kondisyon ang kanyang asawa, nalungkot siya sandali. Pagkatapos, sumang-ayon siya sa mungkahi ni Zhu Lingyon at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan kay Huang Feng. Ngayong hindi na mapagaling ng ospital ang kanyang asawa, wala na siyang ibang pagpipilian. Agad na tinawagan ni Zhu Lingyon si Huang Feng, ngunit hindi siya nakalusot. Kaya naman, siya ay nababalisa at iniwan ang kanyang ina sa ospital. Pumunta siya sa tirahan ni Huang Feng para hanapin si Huang Feng. Gayunpaman, hindi pa rin niya mahanap si Huang Feng doon. Sa oras na ito, kailangang tulungan ni Zhu Lingyon si Su Yamo. Nagpunta siya sa villa ni Huang Feng ng maraming beses, kaya nagkaroon siya ng magandang relasyon kina Su Yamo at Su Yamo. Hello, Yamo, pwede mo bang kontakan si Huang Feng? Sa sandaling nakakonekta ang telepono, hindi na makapaghintay si Zhu Lingyon na magtanong. Nag-abroad si Huang Feng. Bakit mo siya hinahanap? Sabi ni Su Yamo kay Zhu Lingyon. Alam ni Su Yamo at ng iba pa na sina Huang Feng at Bai Xiaoro ay nagpunta sa ibang bansa para magsagawa ng misyon ng magkasama. Hindi ito itinago ni Huang Feng at Bai Xiaoro sa iba. Kung tutuusin, hindi nila alam kung kailan sila babalik, kaya mas mabuting sabihin kay Su Yamo at sa iba pa kung sakaling masyado silang nag-iisip. Pagkatapos mag-abroad, hindi nabuksan ng telepono ni Huang Feng ang international call service noon, kaya normal lang na hindi makontak ni Zhu Lingyon si Huang Feng. Gayunpaman, natakot si Huang Feng na may nangyari sa bahay, kaya nang umalis siya, iniwan niya kay Su Yamo at sa iba ang kanyang numero ng telepono. Kung may apurahang bagay, maaari nilang tawagan ang numerong iyon at makipag-ugnayan sa kanya. Malinaw na hindi alam ni Zhu Lingyon ang numerong iyon. Nag-abroad, si Zhu Lingyon ay bahagyang natigilan, ngunit ang oras ay mahalaga ngayon. Ang buhay ng kanyang ama ay nasa panganib anumang oras, kaya maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Huang Feng. Kaya sinabi ni Zhu Lingyon kay Su Yamo ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Matapos makinig sa mga salita ni Zhu Lingyon, naunawaan din ni Su Yamo na gustong hilingin ni Zhu Lingyon kay Huang Feng na tulungan siyang iligtas ang kanyang ama. Para sa mga ordinaryong tao, napakahirap ng mga nakamamatay na sakit, ngunit pagdating kay Huang Feng, nadama ni Su Yamo na talagang posible para kay Huang Feng na gumaling. Sandali lang, tutulungan kitang magtanong. Sabi ni Su Yamo. Si Huang Feng at Su Yamo ay nagsasagawa ng isang lihim na misyon. Nagtiwala sila sa kanya, kaya binigay nila ang numerong iyon. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Su Yamo na ibigay ang numerong iyon sa iba ng basta-basta, kahit na ito ay isang kakilala. Sige, hihintayin ko ang balita mo. Walang pakialam si Zhu Lingyon, ngunit labis pa rin siyang nababalisa. Pagkatapos ibaba ang tawag ni Zhu Lingyon, tinawagan ni Su Yamo si Huang Feng. Sa oras na ito, nagkataon na nagpapahinga si Huang Feng. Sa 2 araw na ito, nagsasagawa rin siya ng counterattack kasama si Fang Xiao at ang iba pa. Kasama niya, Bai Xiaoro at ang iba pa, ang mga lugar na mahirap sa lakayin ay madaling masira. Sa makatuwid,
ang kanilang papel sa oras na ito ay napakalinaw pa rin. Ang hukbong rebelde ay natalo na nila. Ang kabiguan ay sandali lamang. Sa makatuwid, sa 2 araw na ito, ang kanilang kalooban na lumaban ay hamina at hamina. Maraming beses, hindi na nila kailangan pang lumitaw si Huang Feng at ang iba pa. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang iba ay mas nakaka-relax sa 2 araw na ito. Matapos matanggap ang tawag ni Su Yamo at maunawaan ang sitwasyon ng ama ni Zhu Lingyun, nagplano si Huang Feng na tumulong. Kung tutuusin, nakita na niya ang sakit ng kabilang partido noon, ngunit hindi niya itinuloy. Kahit anong mangyari, maganda ang relasyon niya kay Zhu Lingyun. Bukod dito, siya ang ninong ni Zhu Mengzhou. Ngayong, humihingi ng tulong si Zhu Lingyun, hindi makatanggi si Huang Feng. Pagkatapos ibaba ang tawag ni Su Yamo, sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro ang tungkol kay Zhu Lingyun. Pumayag din si Bai Xiaoro na payag ang bumalik si Huang Feng. Kung tutuusin, halos tapos na ang mga bagay dito. Sapat na ang ginawa ni Huang Feng. Ang iba pang mga bagay ay maaaring gawin sa kanila. Maaari ring bumalik si Huang Feng. Bago umalis, sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro, dapat kang mag-ingat dito ng mag-isa. Bagamat ang hukbong rebelde ay walang gaanong intensyon na lumaban, mahirap tiyakin na hindi sila gagawa ng anumang kalabisan. Alam ko, huwag kang mag-alala, sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng. Pagkatapos noon, nagpaalam si Huang Feng kay Monkey at sa iba pa. Naintindihan ng lahat, nagbiro pa si Unggoy na dapat umalis si Huang Feng ng maaga. Kapag nandito si Huang Feng, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong magtanghal. Nang makitang sinasabi ng lahat, napakasaya rin ni Huang Feng. Pagkatapos noon, nagpaalam na rin siya kay Fang Xiao at nagmaneho. Gusto niyang pumunta muna sa Germany. Pagkatapos, maaari siyang lumipad pabalik sa China mula doon. Kung hindi dahil sa panahon, gusto ni Huang Feng na manatili sa Germany sandali. Ito ay dahil ang Germany ang una niyang target nang magplano siyang lumabas para imbestigahan ang merkado ng sasakyan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na naging imposible para kay Huang Feng na magkaroon ng masyadong maraming libreng oras. Kaya naman, naisip na lang niyang bumalik muna para lutisin ang usapin ng ama ni Zhu Lingyun. Tapos, babalik siya. Matagumpay na nakasakay si Huang Feng sa eroplano. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nilinang. Sa panahong ito ng patuloy na pakikipaglaban, ang enerhiya sa kanyang katawan ay patuloy na tumataas. Kung ikukumpara sa dati, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Sir, ano ang gusto mong i-order? Matapos lumipad ng maayos ang eroplano, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog sa tenga ni Huang Feng. Binuksan ni Huang Feng ang kanyang mga mata nang may pagkagulat. May kakilala din siya sa eroplano. Matapos makita ang kabilang partido, bahagyang natigilan si Huang Feng. Tapos, naalala niya, hindi ba ito yung flight attendant kanina? Ikaw pala, tanong ni Huang Feng. Oo, long time no see, Mr. Huang. Bahagyang ngumiti ang flight attendant. Malinaw, naaalala pa rin niya si Huang Feng. Anong gusto mo? Coke, sabi ni Huang Feng. Alam din niyang hindi komportable ang kausap na makipag-chat ng pribado sa oras ng trabaho, kaya diretso siyang umorder ng inumin. Okay, please wait a moment. Sabi ni Zhang Zaiyo. Hindi nagtagal, inabot ni Zhang Zaiyo ang isang tasa ng Coke kay Huang Feng at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagtutulak sa dining car pasulong. Kuya, kilala mo ba yung flight attendant? Sa oras na ito, isang medyo kahabag-habag na binata sa tabi ni Huang Feng ang nagsabi kay Huang Feng. Oo, bahagyang tumanggaw si Huang Feng. Ang galing talaga ng flight attendant na yan. Do you have her contact information? Bigyan mo ako ng isa, walang pag-aalinlangan na sabi ng binata. Hindi, tumanggi si Huang Feng. Wala talaga siyang contact information ni Zhang Zaiyo. Kahit nagawin niya, hindi basta-basta ibibigay ito ni Huang Feng sa iba. Damot, ang binata ay halatang hindi naniniwala sa mga salita ni Huang Feng. Pagkatapos noon, wala na siyang pakialam kay Huang Feng, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Zhang Zaiyo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Kakaiba, hindi ko siya napalitan ng pangalan noong nakaraan. Paano niya nalaman na Huang ang apelyido ko? Napaisip si Huang Feng sa kanyang sarili. 2 beses pa lang silang nagkita ni Zhang Zaiyo at hindi pamilyar sa isa't isa.
Not to mention the contact information, hindi man lang niya alam ang pangalan ng kabilang partido. Hindi rin dapat alam ng kabilang partido ang pangalan niya. Gayunpaman, tinawag lang siya ng kabilang partido na Mr. Huang, ibig sabihin ay alam ng kabilang partido ang kanyang pangalan. Dahil dito ay labis na na-curious si Huang Feng. Hindi kaya sikat na sikat siya. Kabanata 13:24. Sa kabilang panig, matapos ni Zhang Ziyo ang kanyang misyon sa paghahatid ng pagkain, umupo siya sa kanyang upuan at hindi maiwasang tumingin kay Huang Feng. Hindi inaasahan ni Zhang Ziyo na muli niyang makikilala si Huang Feng. Ito ay medyo isang pagkakataon. Kakapalat lang niya ng ruta at talagang nakilala niyang muli si Huang Feng. Si Zhang Ziyo ay natural na may ilang impresyon kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, tinulungan siya ni Huang Feng sa huling pagkakataon. Bukod dito, dahil sa iskandalo sa pagitan nila ni Li Bindian, ang pangalan ni Huang Feng ay naalala rin niya. Gayunpaman, sa pagtingin sa kotseng minamaneho ni Huang Feng noong araw na iyon, kitang-kita na ito ay nagkakahalaga ng malaki. Sa makatuwid, palaging nararamdaman ni Zhang Ziyo na si Huang Feng ay isang mayamang tao, isang mayamang pangalawang henerasyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan, si Huang Feng ay talagang nakaupo sa klase ng ekonomiya. Talagang nagulat ito kay Zhang Ziyo. Ziyo, anong tinitingin-tingin mo? Nakahanap ka na ba ng mayaman na asawa? Sa sandaling ito, isa pang flight attendant ang lumapit at nagsabi. Hindi, umiling si Zhang Ziyo at sinabing, nakilala ko lang ang isang kakilala. Oh, alam ko na. Sinabi ng flight attendant kay Zhang Ziyo, kung gusto mo siyang hanapin, dapat mo siyang hanapin sa unang klase. Bakit patuloy kang tumitingin sa klase ng ekonomiya? Panipi, ano? Inilibot ni Zhang Ziyo ang kanyang mga mata sa kabilang partido at sinabing, ganon na ba ako ka-materialistic? It's not materialistic. Kung makakahanap ka ng magandang kondisyon at mamuhay ng maayos, bakit kailangan mong magdusa? Hindi sumasang-ayon ang flight attendant. Anyway, hindi ko naman masyadong pinag-isipan. Umiling si Zhang Ziyo. Ziyo, let me tell you. You have such good conditions. Huwag kang masyadong mabalisa. Take your time to find him. Don't treat yourself badly, sabi ng flight attendant. Walang sinabi si Zhang Ziyo. Dahil sa kanyang trabaho, madalas siyang lumipad sa langit at walang masyadong personal na oras. Sa makatuwid, kung nais niyang makahanap ng kapareha, kung hindi ang mga tao sa paligid niya at ang pagpapakilala ng kanyang pamilya, kung gayon maaari lamang siyang makahanap ng kapareha mula sa mga bisita sa eroplano. Sa katunayan, ang mga flight attendant na tulad nila ay hindi pinapayagan na magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa mga bisita. Gayunpaman, iyon ay sa eroplano lamang. Sa katunayan, alam ni Zhang Ziyo na maraming tao ang gumamit ng iba't ibang paraan para makipag-ugnayan sa mga pasahero sa eroplano. Ang ilan sa kanila ay nagkusa, at ang ilan sa kanila ay kinuha ng mga panauhin. Sa makatuwid, ang relasyon sa pagitan ng flight attendant at ang mayamang ikalawang henerasyon ay hindi masyadong nakakagulat. Maraming mayayamang pangalawang henerasyon ang gustong habulin ang mga flight attendant na tulad nila, at bilang pinakamagandang flight attendant, natural na hindi nagkukulang ng manliligaw si Zhang Ziyo. Si Wang Kai ay isa lamang sa kanila. Bagamat magkakilala sina Huang Feng at Zhang Ziyo, halatang wala silang gaanong pagkakataon na mag-usap sa eroplano. Pagkatapos ng lahat, si Zhang Ziyo ay nasa trabaho na ngayon, at hindi komportable na hanapin si Huang Feng. Walang pakialam si Huang Feng tungkol dito. Sa kanya, kakilala lang ni Zhang Ziyo, kaya hindi na niya ito masyadong inisip. Gayunpaman, nang sila ay bababa na sa eroplano, sinabi pa rin ni Huang Feng kay Zhang Ziyo bilang isang kakilala, gusto mo bang ihatid kita? Okay, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi tumanggi si Zhang Ziyo. Sa katunayan, hindi masama ang impresyon ni Zhang Ziyo kay Huang Feng. Alam din niya na medyo naiiba si Huang Feng sa nakaraang mayamang ikalawang henerasyon na dam-ay-kit sa kanya na parang plaster ng balat ng aso. Hindi niya naramdaman ang ganoong uri ng nakakainis na kay-abangan mula kay Huang Feng. Para sa diretsyong sagot ni Zhang Ziyo, bahagyang natigilan si Huang Feng, ngunit pagkatapos ay bahagyang ngumiti at sinabing, well, hihintayin kita sa labasan sa labas. Okay, sabi ni Zhang Ziyo, napaka-espesyal ng sasakyan ni Huang Feng. Nakilala pa niya ito.
Yung kakilala mo lang nabanggit ay siya. Sa oras na ito, lumapit ang kasamahan na nakausap noon ni Zhang Ziyu at nagsabing, bagaman hindi siya masyadong gwapo, napaka-espesyal ng kanyang ugali. Madaling maakit ang mga tao. Paano naman? May girlfriend ba siya? Kung hindi, paano kung ipakilala mo siya sa akin? Panipi, paano ko malalaman kung may girlfriend na siya? Sabi ni Zhang Ziyu, hindi ka ba masyadong pamilyar sa kanya? Hindi pa kita nakikitang nakaupo sa kotse ng sinuman, sabi ng kasamahan. Iba siya, sabi ni Zhang Ziyu. Kung ano ang kakaiba kay Huang Feng, hindi niya masabi. Palagi niyang nararamdaman na si Huang Feng ay nagbibigay sa mga tao ng magandang pakiramdam at mapagkakatiwalaan. Siguro dahil sa kung anong ugali niya ang nakakaakit ng mga tao. Magkaiba, tanong ng kasamahan, don't tell me na gusto mo siya, kaya ayaw mo siyang ipakilala sa akin. Anong pinagsasabi mo? Marahang hinampes ni Zhang Ziyu ang kabilang partido. Ang pula ng mukha mo. Tumawa ang kasamahan. Forget it. Hindi na kita kakausapin. Napagpasyahan ni Zhang Ziyu na mas mabuti para sa kanya na huwag pansinin ang kabilang partido. Kung hindi, walang katapusan ito. Bukod dito, kung sasabihin niya sa kanya na wala man lang siyang contact information ni Huang Feng, malamang na hindi siya maniniwala dito. Nang hilahin ni Zhang Ziyu ang kahon palabas, nakita niya ang kotse ni Huang Feng. Kahit na maraming sasakyan sa paligid ng airport, kitang-kita ang sasakyan ni Huang Feng. Yung second generation pala talaga siya. Sa hindi kalayuan, nakita rin ng kasamahan ni Zhang Ziyu ang kotse ni Huang Feng at nahulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Mahilig bang umupo sa economy class ang mga mayayaman ngayon? I'm sorry kung pinaghintay kita. Pagkasakay ni Zhang Ziyu sa kotse, humingi siya ng tawad kay Huang Feng. Ayos lang. Bahagyang ngumiti si Huang Feng. Nang makitang ikinabit ni Zhang Ziyu ang kanyang seatbelt, pinaandar niya ang sasakyan. Naaalala ko na wala ka sa rutang ito noon, tama. Sa kotse, sinabi ni Huang Feng kay Zhang Ziyu. Well, kaka-transfer ko lang dito. Sinabi ni Zhang Ziyu, hindi ko inaasahang magkikita pa kami ni Mr. Huang. Nagkataon lang. By the way, paano mo nalaman ang pangalan ko? Naalala ko na hindi pa pala namin alam ang pangalan ng isa't isa, di ba? Tanong ni Huang Feng. Ito ay si Li Bingyuan. Sinabi ni Zhang Ziyu, ang iskandalo sa pagitan mo at niya ay nasa mga headline. Ang aking kasama sa kwarto ay isang tagahanga ni Li Bingyuan at labis na nag-aalala tungkol sa kanya, kaya narinig ko ang tungkol dito. Kaya ganyan, biglang sabi ni Huang Feng. Ang bagay sa pagitan niya at ni Li Bingyuan ay talagang napakalaki. Normal lang na may nakakaalam nito. Akala ko sikat na ako ngayon. Ngumiti si Zhang Ziyu at sinabing, nga pala, Zhang Ziyu ang pangalan ko. Maganda ka at maganda ang pangalan mo, sabi ni Huang Feng. Salamat. Bahagyang namula ang mukha ni Zhang Ziyu. Medyo relaxed ang usapan sa loob ng sasakyan. Tila nagtiwala si Zhang Ziyu kay Huang Feng. Ilang beses pa lang silang nagkita pero parang matandang magkaibigan ang dalawa. Well, nandito na tayo. Hindi nagtagal para ipadala ni Huang Feng si Zhang Ziyu. Naalala niya ang komunidad ni Zhang Ziyu. Salamat. Bumaba si Zhang Ziyu sa kotse. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sinabi niya kay Huang Feng, gusto mo bang umakyat at maupo? Hindi, may gagawin pa ako, sabi ni Huang Feng. Sige. Nang marinig ang pagtanggi ni Huang Feng, nakahinga ng maluwag si Zhang Ziyu, ngunit sa parehong oras, medyo hindi siya nasisiyahan. Kabanata 1325. Ang hindi alam ni Huang Feng ay ito ang unang pagkakataon na inimbitahan ni Zhang Ziyu ang isang miyembro ng opposite sex sa kanyang tirahan. Dati, kahit gaano karaming tao ang humabol sa kanya, hindi man lang niya iniimbitahan. Nakipag-ayos lang siya sa kanila. Si Huang Feng ay tinatrato ng ganito sa unang pagkakataon, kaya medyo kinabahan din si Zhang Ziyu. Matapos direktang tumanggi si Huang Feng, medyo nadismaya si Zhang Ziyu. Hindi naman sa nagustuhan niya si Huang Feng, pero dahil pakiramdam niya ay napakaraming tao ang gustong mapalapit sa kanya noon, ngunit hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Gayunpaman, pagdating kay Huang Feng, talagang tinanggihan siya. Medyo nagulat ito, pero syempre, medyo nalungkot siya. Ito na naman ba ang dating sasakyan? Habang si Zhang Ziyu ay nakatitig pa rin sa sasakyan ni Huang Feng na papaalis, ang boses ng kanyang kasama sa kwarto,
si Yilan, ay umalangaw sa kanyang mga tainga. Anong ginagawa mo? Wala kang ingay sa paglalakad. Nakakatakot kaya? Halatang natakot si Zhang Ziyo sa kasama nitong biglang sumulpot. Wala kang ginawang masama, bakit ka ba guilty? Sinabi ni Yilan, si Huang Feng pa rin iyon, tama ba? Matagal ko na kayong hindi nakikitang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Akala ko talaga walang namamagitan sa inyong dalawa. Masyado pa yata akong bata. Panipi, what are you talking about? Walang namamagitan sa atin. Sinabi ni Zhang Ziyo, sa pagkakataong ito, nagkataon lang na kinuha niya ang flight ko at pinabalik ako mamaya. Iyon lang. Tanong ni Yilan, ano pa bang gusto mo? Sabi ni Zhang Ziyo, sino ang nakakaalam kung ano pa ang mayroon kayo? Sabi ni Yilan, gayunpaman, hindi ko pa nakikitang ganito kaka-close sa isang miyembro ng opposite sex. Mukhang hindi naman talaga ordinaryo itong si Huang Feng. Maaari siyang magkaroon ng iskandalo sa aking idolo, at ngayon ay makukuha na niya ang pabor ng ating kagandahan na si Zhang Ziyo. Masyado siyang kamangha-mangha. Sino ba ang may magandang impresyon sa kanya? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sinakta ni Zhang Ziyo si Yilan at sinabing, okay, hindi magandang impression. Sabi ni Yilan, parang. Pagkatapos nun, tumakbo pabalik si Yilan. Talagang naabutan siya ni Zhang Ziyo. Tignan mo kung hindi ko mapunit ang bibig mo. Sinong nagsabi sa'yong magsalita ka ng walang kwenta? Nag-away ang dalawa at bumalik sa kanilang tirahan. Sa kabilang panig, natural na hindi alam ni Huang Feng kung ano ang nangyari sa likod niya. Para sa kanya, kakilala lang talaga si Zhang Ziyo. Si Huang Feng ay hindi bumalik sa kanyang bahay. Sa halip, diretso siyang nagmaneho sa ospital. Gusto niyang makita kung ano ang kalagayan ng ama ni Zhu Lingyon. Tungkol naman sa acupuncture needles, inihanda na niya ito. Daddy, sa sandaling pumasok si Huang Feng sa ward, nakita siya ni Zhu Mengzhuo at sumigaw kaagad. Pagkatapos, sumugod siya kay Huang Feng. Bagamat bata pa si Zhu Mengzhuo, napakatalino niya at naiintindihan ng maraming bagay. Alam niyang may malubhang karamdaman ng kanyang lolo. Labis ang pag-aalala ng kanyang ina at lola, kaya nag-aalala rin siya. Sa panahong ito, ang kanyang kalooban ay hindi masyadong maganda. Ngayong nakita niya si Huang Feng, sa wakas ay nagpakita ng ngiti ang kanyang mukha. Binuhat ni Huang Feng si Zhu Mengzhuo, hinalikan ang kanyang maliit na mukha at sinabing, naging mabuti ka ba kamakailan? Si Mengzhuo ay palaging napakahusay. Mahigpit na niyakap ni Zhu Mengzhuo ang leeg ni Huang Feng at sinabing, gayunpaman, masama ang pakiramdam ng ina at lola nitong mga araw na ito. Ilang beses pa silang umiyak. Huang Feng, nandito ka. Sa oras na ito, naglakad din si Zhu Lingyon patungo kay Huang Feng at sinabi, well, paano ang sitwasyon? Tumingin si Huang Feng kay Zhu Lingyon at sinabi, wala pang isang buwan silang hindi nagkita. Si Zhu Lingyon ay pamayat ng husto. Dahil sa kawalan ng pahinga, napakasama ng kanyang kutis. Namumula at namamaga ang kanyang mga mata. Malinaw na hindi nagsisinungaling ang batang babae nang sabihin niyang ilang beses na siyang umiyak. Napakasama. Tumingin si Zhu Lingyon sa kanyang ama sa kama at pagkatapos ay sinabi kay Huang Feng, siya ay nakoma sa panahong ito. Ang ospital ay naglabas din ng abiso ng kritikal na karamdaman. Sinabi nito na mangyayari ito sa loob ng ilang araw. Wala akong magagawa kundi ang guluhin ka. Maaantala ba nito ang iyong negosyo? It's okay. Yung mga bagay sa labas ng bansa natin na deal na. Sabi ni Huang Feng habang naglalakad siya patungo sa ama ni Zhu Lingyon. Pagkatapos, tumingkayad siya at ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ng ama ni Zhu Lingyon upang maramdaman ang kanyang pisikal na kondisyon. Ang mga salita ni Zhu Lingyon ay hindi mali. Napakasama ng kalagayan ng kanyang ama ngayon. Ang mga function ng kanyang katawan ay mabilis na lumalala at ang mga selula ng kanser ay kumalat. Kung titignan ang itsura niya, kung walang aksidente, hindi siya makakapit ng matagal. Sa oras na ito, bumalik ang ina ni Zhu Lingyon na may dalang lunchbox sa kanyang kamay. Pumunta siya upang kumuha ng pagkain para sa kanyang babae at apo. Nang makita niya si Huang Feng sa ward, natigilan siya noong una. Pagkatapos, tumakbo siya kay Huang Feng at nag-aalalang sinabi, Xiao Feng, kailangan mong mag-isip ng paraan para mailigtas ang ama ni Lingyon. Nay, huwag mong istorbohin si Huang Feng. Sinusuri niya si tatay. Mabilis na hinayla ni Zhu Lingyon ang kanyang sobrang excited na ina at sinabing,
Sa oras na ito, binawiri ni Huang Feng ang kanyang kamay. Tumingin siya sa ina ni Zhu Lingyun at sinabing, "Tita, gagawin ko ang aking makakaya." "Oh, okay." Nag-react ang ina ni Zhu Lingyun at binitawan ang kamay ni Huang Feng. Ibinaba ni Huang Feng si Zhu Mengzhou. Pagkatapos, inilabas niya ang mga pilak na karayom na inihanda na niya. Ito ang mga karayom na gagamitin niya para sa acupuncture. Kanina pa niya ipinagpalit ang mga ito. Nang makita ang nagniningning na mga pilak na karayom, si Zhu Lingyun at ang kanyang ina ay bahagyang nag-alala. Gayunpaman, naisip nila na ang ospital ay walang ibang paraan. Ngayon, maaari lamang silang umasa na matutulungan sila ni Huang Feng. Sa makatuwid, kahit na sila ay natatakot at hindi naniniwala na si Huang Feng ay talagang makakaligtas sa kanila, maaari lamang nilang hayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Nang si Huang Feng ay nagdidisimpekta sa mga pilak na karayom at naghahanda na ipasok ang mga ito, bumukas ang pinto ng ward. Pumasok ang dumadating na doktor ng ama ni Zhu Lingyun. Dumating siya upang suriin ang ward. Kasabay nito, gusto rin niyang tanungin ang pamilya ni Zhu Lingyun kung ano ang kanilang gagawin. Wala nang pag-asa na gumaling ang pasyente. Nais ba nilang ipagpatuloy ang paggamot o direktang ibalik siya upang maghanda para sa kanyang libing? Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa ward, nakita niya ang isang binata na medyo pamilyar ang likod. May hawak siyang silver needle sa kamay niya. "Anong ginagawa mo?" "Mabilis na." Naglakad ang doktor at sumigaw. "Doktor, gagamutin ni Xiaofeng ang asawa ko." Nagmamadaling sabi ng ina ni Zhu Lingyun. Bagamat inihayag na ng ospital na walang paraan para gumaling ang kanyang asawa, nagpapasalamat pa rin siya sa ospital sa kanyang puso. "Pagalingin. Anong sakit ang kaya niyang gamutin?" "Huwag kang magulo," the attending doctor said with a cold face. "This is the hospital. It's not a place for you to mess around." Ang ina ni Zhu Lingyun ay hindi alam kung ano ang gagawin sandali. Isa lang siyang ordinaryong babae. Nang sabihin niyon ng doktor, bigla niyang hindi alam ang gagawin. "Doktor, maaari mo pa bang gamutin ang sakit ng aking ama?" Tanong ni Zhu Lingyun sa oras na ito. Umiling ang doktor at sinabing, kumalat na ang cancer cells ng pasyente. Wala nang paraan para mapagaling siya. Kabanata 13:26. Nang sabihin niya ito, medyo nahiya ang doktor. Kung tutuusin, nasa ospital sila, at sila ay mga doktor, ngunit ngayon ay hindi nila mapagaling ang pasyente. Bagamat totoo na nasa terminal stage na ng cancer ang pasyente, bilang isang doktor, medyo nakonsensya pa rin siya. Kung ganoon, dahil hindi mo pa rin siya mapapagaling, gusto kong subukan si Huang Feng. Kahit na hindi niya siya mapagaling, wala namang mas malala na sitwasyon, di ba? Tinitigan ni Zhu Lingyun ang doktor at sinabi. Ito, medyo natigilan ng doktor at hindi alam ang sasabihin. Sa katunayan, tama si Zhu Lingyun. Ang kanyang ama ay nasa pinakamasamang sitwasyon ngayon. Kahit na hindi siya mapagaling ni Huang Feng, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi magiging mas malala pa. Gayunpaman, ito ay isang ospital pagkatapos ng lahat. Kung may nangyari talaga mamaya, si Zhu Lingyun at ang iba pa ay sisisihin sa ospital, ito ay magiging mahirap. Doktor, maipapangako ko sa iyo na kahit anong mangyari mamaya, hindi natin sisisihin ang ospital. Nakita din ni Zhu Lingyun ang pag-aalala ng doktor, kaya diretso niyang sinabi. Sige, sa wakas ay tumanggo ang doktor. Dahil sinabi ni Zhu Lingyun at ng iba pa, at ito rin ang dahilan kung bakit gusto nilang iligtas ang kanilang pamilya, tumanggo ang doktor at sumang-ayon pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Nakahinga rin ng maluwag si Zhu Lingyun. Kung hindi pa rin pumayag ang doktor, maaari lamang niyang isagawa ang mga pamamaraan ng paglabas para sa kanyang ama, at hayaang gamutin siya ni Huang Feng pagka-uwi. Gayunpaman, ang mga kondisyon sa bahay ay malinaw na hindi maihahambing sa mga kondisyon sa ospital. Kung talagang naaksidente si Huang Feng sa proseso ng paggamot, huli na para sa kanila na iligtas ito. Sa makatuwid, maliban kung ito ay isang huling paraan, hindi tutulungan ni Zhu Lingyun ang kanyang ama na dumaan sa mga pamamaraan ng paglabas para sa kanya. Tumanggo si Zhu Lingyun kay Huang Feng at sinenyasan itong magpatuloy. Naghanda muli si Huang Feng sa acupuncture. Sa katunayan, noong si Zhu Lingyun at ang doktor ay nagtatalo ngayon, si Huang Feng ay lihim na ipinadala ang enerhiya sa kanyang katawan sa ama ni Zhu Lingyun upang tulungan siyang magpainit. Ang ama ni Zhu Lingyun ay napakahina ngayon.
Unang ipinadala ni Huang Feng ang ilan sa kanyang lakas sa kanya upang tulungan siyang makabangon. Pagkatapos nito, magsasagawa siya ng acupuncture. Ang epekto ay dapat na mas mahusay. Ngayong nakuha na niya ang signal ni Zhu Lingyon, talagang nagsimulang magsagawa ng acupuncture si Huang Feng. Hindi umalis ang attending doctor ng ama ni Zhu Lingyon. Mayroon pa siyang medikal na etika, kaya nagpa siyang manatili. Kung may aksidente mamaya, maaari siyang pumunta sa harap upang iligtas siya kaagad. Bukod dito, medyo na-curious din ang doktor na ito tungkol sa mga kasanayan ni Huang Feng sa acupuncture. Hindi dahil sa walang mga taong nakakaalam ng acupuncture sa ospital, ngunit para sa ganitong uri ng pasyenteng may karamdaman, walang magawa ang mga doktor na nakakaalam ng acupuncture. Si Huang Feng ay mukhang napakabata, ngunit siya ay tila napakatiwala. Kaya naman, gusto rin niyang makita kung talagang may kakayahan si Huang Feng o na-bluff lang. Hindi pinansin ni Huang Feng ang mga tao sa paligid niya. Ang mga pilak na karayom sa kanyang kamay ay tumpak na naipasok sa katawan ng ama ni Zhu Lingyon. Ang mga kamay ni Huang Feng ay napaka-steady, at ang mga acupuncture point ay naipasok ng tumpak. Walang nakikita sa paligid niya na ito ang unang beses niyang magsagawa ng acupuncture. Ang mga pilak na karayom ay isa-isang ipinasok sa katawan ng ama ni Zhu Lingyon. Hindi nagtagal at ang katawan ng ama ni Zhu Lingyon ay natusok ng maraming pilak na karayom, na mukhang nakakatakot. Pagkatapos noon, hindi huminto ang mga galaw ni Huang Feng. Kinurot niya ng kanang kamay ang isa sa mga silver needles at dahan-daang pinahit iyon. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay pumasok sa katawan ng ama ni Zhu Lingyon sa pamamagitan ng kanyang kamay at ang pilak na karayom. Ang enerhiyang ito ay pumasok sa katawan sa pamamagitan ng manipis na pilak na karayom, kaya't ang enerhiya ay hindi masyadong nakakapangilabot. Bukod dito, ang posisyon ng pagpasok ng enerhiya ay mas tumpak. Ito ang layunin ng pag-aaral ni Huang Feng ng acupuncture. Masasabing ang pangunahing paraan ni Huang Feng sa pagtrato sa ama ni Zhu Lingyon sa pagkakataong ito ay ang mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang acupuncture ay hindi ganap na isang disguise. Ang kanyang mga kasanayan sa acupuncture ay ipinagpalit mula sa sistema ng storage box. Masasabing batay sa mga kasanayan sa acupuncture lamang, ang kasalukuyang lakas ni Huang Feng ay tiyak na mairaranggo sa nangungunang tatlo sa bansa. Sa makatuwid, maaari niyang ipasok ang mga punto ng acupuncture ng tuloy-tuloy at tumpak ngayon. Sa makatuwid, ang paggamot sa oras na ito ay isang kombinasyon ng enerhiya sa kanyang katawan at mga kasanayan sa acupuncture. Kaya lang, ang enerhiya sa kanyang katawan ang sumikop sa dominanteng posisyon. Pagkatapos maglipat ng kaunting enerhiya sa pilak na karayom, hinugot ito ni Huang Feng. Pagkatapos nito, ginamit niya ang parehong paraan upang patakbuhin ang susunod na pilak na karayom. Ang mga tao sa paligid, kabilang ang pamilya ni Zhu Lingyon, ang doktor, at ang nurse, lahat ay tahimik na nanunood sa operasyon ni Huang Feng. Hindi sila nang ahas na gumawa ng ingay, dahil sa takot na maabala ang paggamot ni Huang Feng. Nang makitang napaka-experience ng teknik ni Huang Feng, bahagyang gamaan ang loob ng dumadating na doktor. Malinaw, si Huang Feng ay may ilang kakayahan at ilang pangunawa sa acupuncture. Bagamat hindi niya talaga mapagaling ang karamdaman ng ama ni Zhu Lingyon, at least hindi niya palalin ang sakit. Matapos makita ang pamamaraan ni Huang Feng, ang pamilya ni Zhu Lingyon ay nagkaroon din ng malaking pag-asa sa kanilang mga puso. Sa oras na ito, ang atensyon ni Huang Feng ay nasa mga pilak na karayom sa kanyang harapan. Sa totoo lang, walang gaanong tiwala si Huang Feng sa paggamot sa ganitong uri ng nakamamatay na sakit, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya ngayon. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, sa wakas ay hinugot ni Huang Feng ang huling pilak na karayom. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas maluwag din. Huang Feng, kamusta? Nakita ni Zhu Lingyon na tila natapos na ni Huang Feng ang paggamot, kaya mabilis siyang nagtanong. Mas maganda ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Dapat magising si Uncle agad. Nang makitang puno ng kagalakan ang mukha ng lahat, nagpatuloy si Huang Feng, bagamat mas mabuti ang sitwasyon ni Tiyuhin, kailangan pa rin niya ng ilang pang paggamot para tuluyang gumaling. Talaga, malapit na bang magising ang tatay ko? Masayang tanong ni Zhu Lingyon. Ilang araw nang nakoma ang kanyang ama.
Ngayong sinabi ni Huang Feng na malapit na siyang gising, syempre masaya siya. Tumango si Huang Feng, kinumpirma ang mga salita ni Zhu Lingyon. Sa oras na ito, ang ama ni Zhu Lingyon sa kama ay talagang nagmulat ng kanyang mga mata. Kahit na mahina pa siya ay nagising siya. Ang pagbabagong ito ay nagpasaya kay Zhu Lingyon at sa kanyang ina. Totoo ang sinabi ni Huang Feng. Sa kasong ito, talagang posible para sa kanya na pagalingin ng ama ni Zhu Lingyon. Ito ay imposible. Gayunpaman, ang mukha ng dumadating na doktor ay puno ng hindi makapaniwala. Ayon sa kanilang diagnosis, hindi gising ang ama ni Zhu Lingyon sa oras na ito. Marahil ay diretso siyang natutulog sa nalalabing ilang araw, o marahil ay magkakaroon siya ng panandaliang paggaling bago siya mamatay. Gayunpaman, kahit anong mangyari, hindi siya gising sa ganitong oras. Bukod dito, tila hindi siya nagkakaroon ng panandaliang paggaling bago siya namatay. Kabanata 13:27. Dahil ba talaga sa pagtrato nitong binata? Tiningnan ng dumadating na doktor si Huang Feng na may mukha na puno ng hinala, ngunit puno ng pagkabigla ang kanyang puso dahil maliban sa kadahilanang ito, walang ibang dahilan para ipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Sa oras na ito, nakapikit din si Huang Feng para makabawi. Ang paggamot ngayon ay tiyak na hindi kasing simple ng tila sa iba. Kailangan niyang kontrolin ang bawat strand ng enerhiya na pumasok sa katawan ng ama ni Zhu Lingyon at pumasok sa bawat tiyak na posisyon, na napakabigat. Bukod dito, naubos din ito ang kanyang lakas. Talagang hindi ganoon kadaling pagalingin ang nakamamatay na sakit na ito. Mapait na ngumiti si Huang Feng sa kanyang puso. Pagkatapos ng kalahating oras na paggamot ngayon, aabutin siya ng hindi bababa sa 3 araw upang ganap na gumaling at maibalik ang enerhiya sa kanyang katawan sa dating antas. Halatang malaki ang binayaran niya ngayon lang. Gayunpaman, hindi ito pinagsisihan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, nagligtas ito ng isang buhay. Kumonsumo lang siya ng kaunting enerhiya, at aabutin lang siya ng ilang araw para gumaling. Bukod dito, sa ganoong halaga, mailigtas niya ang buhay ng ama ni Zhu Lingyon, kaya labis na nasisiyahan si Huang Feng. Ang dumadating na doktor ay nagmamadaling humakbang pasulong upang tulungan ang ama ni Zhu Lingyon na gawin ang isang simpleng pagsusuri. Nalaman niyang gumaling ang ama ni Zhu Lingyon, ngunit hindi pa rin siya sigurado. Siyempre, sobrang nagdududa din siya sa puso niya. Pagkatapos ng lahat, dapat itong malaman na si Huang Feng ay nasa huling yugto na ng cancer. Kaya ba niya talagang gamutin ito sa pamamagitan lamang ng ilang acupuncture needles? Inamin niya na minsan ay napakalakas ng acupuncture, ngunit hindi ito maaaring maging ganoon kalakas. Bumubuti ang kondisyon ng pasyente, ngunit hindi ko pa rin alam ang partikular na sitwasyon, kaya kailangan kong magsagawa ng masusing pagsusuri sa pasyente. Upang malaman kung totoo ang sinabi ni Huang Feng, nais ng dumadating na doktor na magsagawa ng masusing pagsusuri sa ama ni Zhu Lingyon at ikumpara ito sa nakaraang ulat ng pagsusuri. Okay, salamat, doktor, sabi ng ina ni Zhu Lingyon. Malinaw na gustong malaman ni Zhu Lingyon at ng kanyang ina ang kasalukuyang sitwasyon ng ama ni Zhu Lingyon. Bagamat sinabi ni Huang Feng na gumagaling na ang ama ng pasyente, hindi nila alam ang partikular na sitwasyon. Bukod dito, ang pasyente ay orihinal na may ilang araw lamang upang mabuhay, ngunit ngayon ay sinabi niya na maaari siyang gumaling, na medyo hindi kapanipaniwala sa kanilang mga puso. Umalis ang dumadating na doktor kasama ang ama ni Zhu Lingyon. Sinundan sila ng ina ni Zhu Lingyon, ngunit nanatili si Zhu Lingyon at sinabi kay Huang Feng, Huang Feng, maraming salamat. Anuman ang mangyari, lubos na nagpapasalamat si Zhu Lingyon na espesyal na bumalik si Huang Feng mula sa ibang bansa upang gamutin ang sakit ng kanyang ama. Bukod dito, malaki ang posibilidad na magaling ang sakit ng kanyang ama, kaya natural na mas nagpapasalamat siya kay Huang Feng sa kanyang puso. Kasabay nito, nang makitang medyo mapotla ang mukha ni Huang Feng, alam din niya na hindi ganoon kadali ang proseso ng paggamot. Ayos lang. Ako ang ninong ni Meng Zhou. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, ang pangunahing dahilan kung bakit siya naparito upang gamutin ang ama ni Zhu Lingyon ay dahil kay Zhu Mengzhou. Gaya ng sinabi niya, siya ang ninong ni Zhu Mengzhou, kaya hindi niya maaaring baliwalain ang lolo ni Zhu Mengzhou. Kung ito ay isang estranghero, hindi siya tutulong. Hindi naman kasi lubusang magagamot ang mga ganyan, at isang kawalan din para sa kanya ang pagliligtas sa mga taong ganyan.
You don't look very good. Are you okay? Tanong ni Zuling yun na may pag-aalala. I'm fine. Kailangan ko lang magpahinga saglit. Tumayo si Huang Feng at sinabing, wala akong gagawin dito, kaya aalis muna ako. Itutuloy ko ang paggagamot kay Tito bukas. Dahil sa paggamot ngayon, ang enerhiya ni Huang Feng sa kanyang katawan ay medyo naubos, kaya kailangan niya ng ilang oras upang makabawi. Gayunpaman, hindi ito makakaapekto sa kanyang paggamot sa sakit ng ama ni Zhu Lingyon. Bukod dito, alam din niya na ang sakit ng ama ni Zhu Lingyon ay hindi na maaantala pa. Kung ito ay naantala, tiyak na magkakaroon ng mas masahol na mga sitwasyon. Salamat, ihahatid na kita. Sabi ni Zhu Lingyon. Hindi, pumunta ka at samahan mo ang iyong ama. Kaya kung pumunta mag-isa, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, tumingkayad siya at hinawakan ang ulo ni Meng Zhou at sinabing, Meng Zhou, magkita tayo bukas. Well, Dad, goodbye. Dad, you have to have a good rest. Masuner ang sabi ni Zhu Meng Zhou. Gagawin ni Dad. Pagkatapos mag-usap ni na Huang Feng at Zhu Meng Zhou, tumalikod siya at lumabas ng ospital. Dumating siya sa ospital pagkabalik niya. Hindi pa siya umuwi, hindi pa siya nakakapunta sa kumpanya. Dahil maaga pa, hindi agad umuwi si Huang Feng. Sa halip, dumiretso siya sa Space-Time Entertainment. Nang umalis siya, parehong inilabas ang bagong album ni Li Bindian at ang single ni Zhu Zaiyu. Sa mga araw na ito, nasa ibang bansa siya, kaya hindi niya alam kung ano ang kalagayan nilang dalawa. Kumusta, Pangulong Huang? Sa sandaling pumasok si Huang Feng sa Space-Time Entertainment, mabilis na tumayo ang dilag sa front desk at binati siya. Ngayon, walang sinuman sa kumpanya ang hindi nakakakilala kay Huang Feng. Kasabay nito, labis na hinangaan ng lahat si Huang Feng. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mabilis umunlad ang kumpanya. Alam nilang lahat na ang napakatalino na single ni Li Bindian ay isinulat ni Huang Feng. Bukod dito, ang bagong album ni Li Bindian ay nilikha din ni Huang Feng. Si Zhu Zaiyu, na pumailang lang, ay dahil din sa tulong ni Huang Feng. Kaya naman, labis na hinangaan ng mga empleyado sa kumpanya si Huang Feng. Ang paghangang ito ay nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Wala itong kinalaman sa pagkakakilanlan ni Huang Feng bilang presidente ng kumpanya. Ngumiti si Huang Feng at tumango sa kabilang partido. Pagkatapos, pumasok siya sa kumpanya. Sa oras na ito, sa bulwagan, ito ay isang abalang eksena. Lahat ay abala sa kani-kanilang mga gamit. Kitang-kita sa mga mukha nila na parang good mood sila. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Huang Feng. Matapos makita ng mga empleyado si Huang Feng, tumayo silang lahat at isa-isang binati si Huang Feng. Kahit na si Huang Feng ay hindi nagpakita ng maraming beses sa kumpanya, hindi ito nakaapekto sa kanyang imahe at prestihiyo. Lahat ay veterano sa kumpanya. Natural, alam nila kung sino ang higit na nag-ambag sa tagumpay ng kumpanya ngayon. Iminuwestro ni Huang Feng ang lahat. Pagkatapos noon, dumiretso siya sa pintuan ng opisina ni Zheng Shuai. Pagkatapos, diretso niyang itinulak ang pinto at pumasok. Huang Feng, President Huang, sa susunod na pagpasok mo, pwede bang kumatok ka muna sa pinto? Nakakatakot na bigla kang pumasok ng ganito. Nang makita ni Zheng Shuai na ang taong pumasok ay si Huang Feng, nagreklamo siya sa kanya. Nagtatago ka ba sa opisina at may ginagawa kang kahihiyan? Nakangiting sabi ni Huang Feng habang naglalakad papunta sa sofa. Wala akong ginagawang kahihiya. Masyado akong abala sa mga araw na ito. Napakagaling mo. Isang tawag lang sa telepono, at iniwan mo lang ang mga bagay dito at nawala, sabi ni Zheng Shuai. Kabanata 13:28, may iba pa akong dapat gawin, kaya hindi ko napigilan. Sabi ni Huang Feng, nga pala, kumusta na sina Bingyun at Xiyu? Nai-release na ba ang mga bagong kanta nila? Nang marinig ang tanong ni Huang Feng, hindi mapakali si Zheng Shuai na magalit kay Huang Feng. Puno ng saya ang mukha niya habang sinasabing, syempre na-release na sila, at medyo maganda ang resulta. Siya nga pala, nag-compose ka ba talaga ng mga kantang iyon? Nagsulat ka ba ng lyrics? Bakit hindi ko alam noon na may ganoon ka pala kakayahan? Panipi, marami akong kakayahan. Unti-unti mo silang matutuklasan sa hinaharap, sabi ni Huang Feng. Natural na hindi niya masabi kay Zheng Shuai ang tungkol sa storage box, kaya ang naunang excuse lang ang magagamit niya.
Sige, ako naman, umaasa na marami kang kakayahan hanggat maaari. The more powerful the better. Sabi ni Zing Shuai, siya at si Huang Feng ay nasa isang kooperatiba na relasyon. Nasa iisang bangka sila. Kung mas maraming kakayahan si Huang Feng, mas makakabuti ito para sa kanya. Siyempre, umaasa siyang magiging mas mabuti si Huang Feng. Kasabay nito, inaabangan ni Zing Shuai ang script na dati nang kinukunan ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isinulat ni Huang Feng at siya mismo ang kumilos dito. Bukod dito, ang direktor ay si Direktor Feng. Okay, huwag mo akong i-suspense. Bilasan mo at sabihin mo sa akin, udyok ni Huang Feng. Pag-usapan muna natin si Bing Yun. Sinabi ni Zing Shuai, napakaganda ng kanyang mga nagawa. Ang mga dati niyang single, online download man o pisikal na benta, ay patuloy na tumataas. Ang 500,000 na pisikal na kopya na dati ay naitala ay naubos na matagal na ang nakalipas. Buti na lang at nagayos ako ng mga karagdagang kopya para may print. Kung hindi, malamang nawala na ang mga ito. Ngayon, mas mabilis na umabot sa 1,000,000 ang bilang ng mga online download, mga tao. Nakakatakot talaga ang resultang ito. Hindi mo alam kung gaano karaming media outlet ang gustong makapanayam kay Bing Yun ngayon. Panipi, si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa mga resulta ng single ni Li Bingyan. Naalala niya na bago siya pumunta sa ibang bansa, ang bilang ng beses na binayaran niya para i-download ang kanta online ay lumampas lang sa 1,000,000. Hindi niya akalain na sa loob lang ng ilang araw ay aabot na talaga ito sa 1,600,000. Ang paglago na ito ay talagang napakabilis. At ang mga benta ng mga pisikal na talaan ay hindi masama. At least napatunayan na hindi siya nagyayabang noon. Talagang naibenta ang 500,000 copy ang iyon. Gayunpaman, makikita rin na ang pisikal na record ng merkado ay hindi ganoon kaganda. Ang bilang ng mga bayad na pag-download ng single ni Li Bingyan sa internet ay 3 beses na kaysa sa mga benta ng mga pisikal na talaan. Bukod dito, malamang na tumaas ang bilang na ito. Gayunpaman, nasiyahan din si Huang Feng. Sa palengke na ito, isang himala na ang makapagbenta ng 500,000 pisikal na kopya ng album. Ito ay mas nakakagulat kaysa sa bilang ng mga online na pag-download na umaabot sa 1.6 milyon. Dahil sa naunang single, sikat na sikat din ang bagong album ni Bing Yun. Marami ang nag-aabang na bilhin ito. Tsaka this time, marami kaming ginawang publisidad, kaya napakaganda ng resulta. Noong unang araw na inilabas ang bagong album ni Bing Yun, lumampas sa 80,000 ang online downloads. Tapos, dahil sa magandang reputasyon ng kanta at ang husay ng mga resulta ng Now, tumaas ang perpektong performance ng Bing Yun sa online performance, ang mga pag-download ay lumampas sa 350,000, at ang momentum ng pagtaas ay hindi bumabagal. Sa pagsasalita tungkol sa mga numerong ito, tuwang-tuwa si Zing Shuai. Hindi siya maaaring maging masaya. Ang ganitong uri ng resulta ay talagang masyadong mabangis. Kahit ang mga A-listers sa industriya ng pagkanta ay hindi makakamit ang ganitong uri ng resulta. Si Li Bingyan ay maituturing lamang na isang second-rate na mga awit, ngunit talagang nakamit niya ang ganoong kabanggas na resulta. Paanong hindi magiging masaya si Zing Shuai? Siyempre, dahil sa single at album, si Li Bingyan ay isa ng tunay na A-lister. Ang mga resulta ay talagang maganda, sabi ni Huang Feng. Sobrang nasiyahan din siya sa resultang ito. Ito rin ay nagpakita na ang musika ay walang hangganan. Ang magandang musika ay napakapopular sa lahat ng dako. Hindi lang maganda, napakagaling. Sinabi ni Zing Shuai, hindi mo alam kung gaano kaseloso ang mga entertainment company na iyon sa kumpanya natin ngayon. Hindi pa ito nagbubukas ng mahabang panahon, ngunit ito ay isang hit. Ang reputasyon nito ay dahan-daang tumataas. At hindi lang si Bing Yun ang nagseselos sa kanila. Maging ang maliit na manliligaw na dinala mo ay may napakagandang pagganap. Si Zaiyo ang ibig mong sabihin. Hindi pinabulaanan ni Huang Feng ang biro ni Zing Shuai tungkol sa maliit na magkasintahan. Alam niyang nagbibiro si Zing Shuai. At saka, kahit na talagang iniisip niya, walang pakialam si Huang Feng dahil si Zhu Zaiyo ang orihinal na babae niya. Siya iyon. Sinabi ni Zing Shuai, talagang hindi alam ng iyong maliit na manliligaw kung ano ang nangyayari. Ang kanyang mga resulta ay hindi kasing ganda ng kay Bing Yun.
Kung tutuusin, si Bing Yun ay isang A-lister na dati. Siya ay may parehong katanyagan at kakayahan. Gayunpaman, ang iyong maliit na manliligaw ay isang bagong dating. Sa mga tuntunin ng mga resulta ng single, hindi siya talaga nagpapatalo sa mga B-lister at maliliit na sariwang karne. Alam mo na nakahanap ng dahilan si Kang Bin para i-delay ang paglalabas ng kanyang bagong album, di ba? Tanong ni Zing Shuai kay Huang Feng. Alam ko, sabi ni Huang Feng. Alam din niya ang tungkol sa nakaraang insidente ni Kang Bin, ngunit hindi niya ito sineryoso. Maraming tagahanga ang maliliit na sariwang karne, ngunit walang kakayahan, hindi natakot si Huang Feng. Isang beses tumanggi ang lalaking iyon. Sa huli, hindi na siya makakatanggi ulit. Kung hindi, wala na siyang matitirang mukha sa entertainment industry. Sa huli, nabangga niya sina Frozen Cloud at Zayo. Huwag mo nang banggitin si Frozen Cloud, kahit na ang maliit na manliligaw mo ay natalo siya. Grabe yun, ngumiti si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ang bagong single ni Zhu Ziyu ay makakapagpatumba kaagad ng kaunting sariwang karne tulad niya. Nagsisisi na siguro ang lalaking iyon na nagiging berde na ang bituka niya. Naisip niya siguro na hindi niya dapat inilabas ang album sa oras at nawala sa Frozen Cloud. Pagkatapos ng lahat, ang mga resulta ng Frozen Cloud sa pagkakataong ito ay mas mahusay kaysa sa mga veteranong A-list na mga awit. Hindi naman nakakahiya sa kanya kahit natalo siya, pero sa pagkakataong ito, hindi lang siya natalo sa Frozen Cloud, binugbog pa siya ng iyong munting manliligaw. Hindi mo ba naisip na miserable siya? Sinabi ni Zing Shuai na may kasamang Schadenfreude. Wala siyang magandang impresyon sa mga kakompetensyang ito. Tuwang-tuwa pa rin siyang makita silang naghihirap. Sige, manahimik muna tayo sa kawawang taong ito, nakangiting sabi ni Huang Feng. Ang hindi alam ni Huang Feng at Zing Shuai ay naging berde ang mukha ni Kang Bin nang ilabas ang mga resulta. Pinagalitan pa niya ang kanyang manager at assistant on the spot para ilabas ang kanyang galit. Nakakahiya, sobrang nakakahiya. Medyo fresh meat siya, pero hindi man lang niya may kumpara sa isang kakadebulang at naglabas ng kanilang unang single. Paano siya makakaligtas sa industriya ng entertainment sa hinaharap? Kabanata 1329. Knock, knock, knock. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto ng opisina ni Zing Shuai. Matapos makuha ang pahintulot ni Zing Shuai, binuksan ang pinto, at pumasok sina Li Bindian at Zhu Ziyu. Huang Feng, bumalik ka talaga. Bakit wala kang sinabi kanina? Sinabi lang ng mga yun na dumating ka, pero hindi ako naniwala. Pagkapasok niya, hindi na makapaghintay si Li Bindian na magtanong. Wala man lang siyang pakialam na naroon pa rin si Zing Shuai. Huang Feng, okay ka lang? Tanong din ni Zhu Ziyu na may pag-aalala. Alam nila na si Huang Feng ay hindi pumunta sa ibang bansa para magbakasyon sa pagkakataong ito, ngunit upang magsagawa ng isang mapanganib na misyon kasama si Bai Xiaoro. Sa makatuwid, labis silang nag-aalala sa bahay. Bagamat panapanahong tatawag si Huang Feng upang iulat ang kanyang kaligtasan, nag-aalala pa rin sila kung hindi nila makita ng personal si Huang Feng. Kinindata ni Zing Shuai si Huang Feng, at pagkatapos ay umalis siya sa opisina. Iniwan ang lugar kina Huang Feng, Li Bindian, at Zhu Ziyu. Kasabay nito ang paghuhula rin niya sa kanyang puso. Sa pagtingin sa hitsura ni Li Bindian at Zhu Ziyu, talagang maswerte si Huang Feng sa mga babae. Lahat ng klase ng magagandang babae ay nakapalibot sa kanya. Gayunpaman, agad niyang naisip si Qiuning Shuang. Siya at si Qiuning Shuang ay mabuting magkaibigan. Bukod dito, naramdaman din niya na interesado rin si Qiuning Shuang kay Huang Feng. Gayunpaman, ngayong nakita niya ang napakaraming magagandang babae sa paligid ni Huang Feng, nagsimulang mag-alala si Zing Shuai tungkol kay Qiuning Shuang. Forget it. Tawagan muna natin si Ning Shuang. Nagtanong siya tungkol kay Huang Feng dati. Napaisip si Zing Shuai sa kanyang puso, ngunit nadial na niya ang telepono ni Qiuning Shuang at sinabi sa kanya na kababalik lang ni Huang Feng. Oo naman, tila napakasaya ni Qiuning Shuang sa telepono. Gayunpaman, naisip ito ni Zing Shuai at sinabing, Ning Shuang, may babae na si Huang Feng. Alam mo ba ito? Alam ko, suya mo. Nakita ko na siya dati. Siya ang vice president ng Changzhou Group, sabi ni Qiuning Shuang. Siyempre, alam niyang may kasintahan si Huang Feng. Noong una, gusto na niyang sumuko.
Gayunpaman, hindi siya nakipagkasundo dito. Sinuportahan din siya ng kanyang mga magulang na ituloy ang kanyang sariling kaligayahan, kaya nagbago siya mula sa pasibo tungo sa pagiging aktibo. Suyamo, bahagyang natigilan si Zing Shuai. Hindi niya inaasahan na ang girlfriend ni Huang Feng ay si Suyamo. Narinig din niya ang pangalan ni Suyamo. Siya ay isang sikat na kagandahan sa Qing Province. Bukod dito, siya ang vice-presidente ng Changzhou Group. Masasabing siya ay isang taong may parehong lakas at kagandahan. Ang taong iyon ay talagang kasintahan ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, kahit si Zing Shuai ay medyo naiinggit kay Huang Feng. Oo, siya nga, pero hindi ako susuko, sabi ni Qiuning Shuang. Hindi siya natakot na ipakita ang kanyang iniisip sa harap ni Zing Shuai. Siya ay isang taong naglakas loob na magmahal at mapot. Paano kung may ibang babae si Huang Feng? Sabi ni Zing Shuai. Ibang babae, ano ang ibig mong sabihin? Si Qiuning Shuang ay may ilang pagdududa. Wala lang. Alam mo, si Huang Feng ay isang napakahusay na tao. Ang ganyang tao ay maaakit ng mas maraming babae. Madalas may magagandang babae sa paligid niya. Normal lang na may ibang babae. Sabi ni Zing Shuai, hindi siya direktang makapagsalita tungkol kay Huang Feng, Li Bindian at Zhu Zaiyu. Iyon ay pagtataksil kay Huang Feng. Malamang na hindi masaya si Huang Feng pagkatapos malaman. Bukod dito, hindi siya masyadong sigurado sa relasyon ni Huang Feng at ng dalawang babae. Buti na lang magkaibigan sina Zing Shuai at Qiuning Shuang, kaya mataktika lang niyang paalalahanan si Qiuning Shuang. Sa katunayan, dapat itong maunawaan ni Qiuning Shuang dahil miyembro din siya ng lupong ito. Hindi banggitin ng iba, kahit si Zing Shuai mismo ay karaniwang hindi nagkukulang sa mga babae sa paligid niya. Karaniwan na sa kanya ang mga babae sa paligid niya. Bilang lalaki, kapag mayaman siya, palaging maraming babae ang magkukusa na lumapit sa kanya. Bukod dito, si Huang Feng ay hindi lamang mayaman, ngunit may kakayahan din. Hindi katakataka na ang gayong tao ay makakaakit ng mas maraming babae. Nang marinig ni Qiuning Shuang ang mga salita ni Zing Shuai, bahagyang kumunat ang noo niya dahil naiintindihan na niya ang kahulugan ni Zing Shuai. Oo, napakahusay ni Huang Feng. Nakita ito hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin ng iba. Siguradong may iba pang babae sa paligid niya. Ang bilang ng mga babaeng ito ay hindi magiging maliit, at tiyak na magkakaroon ng mataas na kalidad. Kung sila ang magkusa na lapitan si Huang Feng, kakayanin kaya ni Huang Feng ang gayong tukso. Ayon sa kaalaman ni Qiuning Shuang, sa bilog ng mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana at opisyal sa lalawigan ng Qing, ang mga babaeng nakapaligid sa mga lalaking iyon ay hindi tumitigil. Bukod dito, madalas silang nagbabago. Ang ganitong uri ng bagay ay karaniwan sa bilog. Bagamat may mga pagkakataon na ang mga mayayamang tagapagmana ng ikalawang henerasyon ay nagkusa na patulan ang magagandang babae, kadalasan, ang mga magagandang babae ang nagkusa na magpadala ng kanilang sarili sa kanila. Ilang beses na niyang nakita ang ganitong sitwasyon kaya hindi na siya nagulat. Dati, hindi inisip ni Qiuning Shuang ang puntong ito tungkol kay Huang Feng dahil napabayan niya ito. Bukod dito, kadalasan ay hindi niya nakikita ang playboy side ni Huang Feng. Nagkusa siyang ihagis ang sarili sa kanyang mga bisig, ngunit napakahusay pa rin ang pag-uugali ni Huang Feng, kaya hindi pinansin ni Qiuning Shuang ang puntong ito. Gayunpaman, paano kung ang ibang mga kababaihan ay mas mahusay at mas aktibo? Kakayanin ito ni Huang Feng ng isang beses, ngunit kakayanin ba niya ito magpakailanman? Ning Shuang, okay ka lang. Nakita ni Zing Shuai na matagal na hindi tumugon si Qiuning Shuang, kaya nagtanong siya ng may pag-aalala. Ayos lang ako, sinabi ni Qiuning Shuang. Zing Shuai, may alam ka ba? Hindi ko alam. Bagamat magkasama kaming nagbukas ng entertainment company ni Huang Feng, marami siyang gagawin. Bihira siyang pumunta rito, sabi ni Zing Shuai. Hindi ito kasinungalingan kay Qiuning Shuang. Pagkatapos ng lahat, talagang hindi siya sigurado sa relasyon ni Huang Feng, Li Bindian, at Zhu Zaiyu. Bueno, salamat sa iyong paalala, sabi ni Qiuning Shuang. Alam din niyang may higit sa isang negosyo si Huang Feng, kaya normal lang sa kanya ang pagiging abala. Imposibleng alagaan niya ang bawat lugar. Pagkatapos ibaba ang telepono, iniisip ni Qiuning Shuang ang bagay na ito. Kung si Huang Feng ay may kasintahan at iba pang mga babae tulad ng ibang tao,
ano ang dapat kong gawin? Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-iisip, si Qiuning Shuang ay walang naisip na dahilan. Sa huli, nagpasya siyang tawagan si Huang Feng at hilingin sa kanya na kumain ng magkasama. Hindi niya alam kung may ibang babae si Huang Feng, ngunit alam niyang nami-miss niya si Huang Feng. Ilang araw niya itong hindi nakita, at na-miss niya ito. Nang matanggap ni Huang Feng ang tawag ni Qiuning Shuang, nakikipag-chat siya kina Li Bindian at Zhu Zaiyu. Para sa imbitasyon ni Qiuning Shuang, pinag-isipan ito ni Huang Feng at hindi tumanggi. Gayunpaman, tiyak na wala siyang oras ngayon. Ilang araw na siyang wala, at tiyak na kailangan niyang maghapunan kasama ang ilang babae sa bahay. Sa makatuwid, nagtakda siya ng oras upang makipagkita kay Qiuning Shuang sa tanghali bukas. Kaugnay nito, walang opinyon si Qiuning Shuang. Siya ay lubos na nasisiyahan na makakain kasama si Huang Feng. Siyempre, kanina pa niya iniisip ang tawag ni Zheng Shuai, kaya naisip niya na kung may pagkakataon bukas, maaari niya itong tanungin. Kabanata 1330, Babae. Nang makitang ibinabana ni Huang Feng ang telepono, tumingin si Li Bindian sa kanya nang nakangiti at sinabing. Bagamat hindi niya narinig ng malinaw ang nilalaman ng tawag sa telepono, mahina niyang narinig ang boses ng isang babae. Hindi ito itinanggi ni Huang Feng. Ayaw niyang itago ang katotohanan na kinuha niya ang telepono sa harap ni Li Bindian at Zhu Zaiyu. Isa rin ba siya sa mga tao mo? Tanong din ni Zhu Zaiyu. Hindi. Umiling si Huang Feng at sinabing, nasa villa ngayon ang lahat ng mga tao ko. Alam mo lahat iyon. Sige, sinabi ni Li Bindian, gayunpaman, nang makitang ang kabilang partido ang nagkusa na anyayahan ka, tila hindi na siya malayong maging isa sa iyong mga tao. Huwag kang manghula ng bulag, sabi ni Huang Feng. Bahagya siyang napahiya dahil nahulaan niya ang iniisip ni Qiuning Shuang. Gayunpaman, halatang hindi alam ng kabilang partido na marami siyang tao. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng kabilang partido kung malalaman ito. This isn't a blind guess. This is a woman's intuition. It's very accurate, sabi ni Li Bindian. Si Zhu Zaiyu, na nasa tabi niya, ay tumanggo rin ng pilit. Malinaw, mayroon din siyang kaparehong ideya kay Li Bindian. Huwag na muna natin pag-usapan to. Nagpasya si Huang Feng na huwag munang pag-usapan ang paksang ito sa ngayon. Bagamat nakailang tao na siya, parang newbie pa rin siya pagdating sa pakikipagrelasyon. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ipagpaliban niya ito hanggat kaya niya. Kung talagang hindi niya ito maantala, iisipin niya kung paano ito aayusin. Nagkatinginan sina Li Bindian at Zhu Zaiyu. Naunawaan din nila ang kahinaan ni Huang Feng. Ito rin ay isang mahalagang dahilan kung bakit maaaring maglakad silang dalawa sa gilid ni Huang Feng. Tila sa hinaharap, maaaring may mga taong nakipagrelasyon kay Huang Feng dahil dito. The two of you have done well this time. I promised you before that I will give you a holiday. Anong gagawin mo? Tanong ni Huang Feng. Dati, abala pa rin sina Li Bindian at Zhu Zaiyu. Hindi lang kailangan nilang mag-shoot ng pelikula, kailangan din nilang mag-record ng mga kanta at mag-promote. Masasabing maraming bagay ang dapat gawin. Ang puso ni Huang Feng ay labis ding nababagabag. Kung hindi lang nagsimula ang space-time entertainment at kailangan nila ng tulong, hinayaan na lang sila ni Huang Feng na magpahinga. Hindi siya nagkukulang ng pera, kaya hindi na kailangang hayaan silang magtrabaho ng husto. Gayunpaman, sa katotohanan, hindi pa. Kumpleto ang layout ni Huang Feng. Kakasimula pa lang ng kanyang career, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ngayon, ang mga usapin ng space-time entertainment ay maaaring sa wakas ay maantala pansamantala. Binalak ni Huang Feng na hayaan sina Li Bindian at Zhu Zaiyu na makapagpahinga ng mabuti. Magpapatuloy ako sa pagsali sa klase ng pagsasanay, sabi ni Zhu Zaiyu. Sabi ni Zhu Zaiyu, noong nasa university ako, hindi ako nag-aral ng maayos. Nung nagsimula akong umarte sa mga pelikula at kumanta, na-realize ko na kulang ako sa maraming lugar. So, I want to use this period of time to recharge myself. At saka, hindi pa ako nakakagraduate. Kung hindi ako mag-aartista sa pelikula, kailangan ko pa ring mag-aral. Sa katunayan, si Zhu Zaiyu ay halatang estudyante pa rin. Hindi pa siya nakakapagtapos at may mga klase pa siyang papasukan. Kaya, kahit na binigyan siya ni Huang Feng ng holiday,
mayroon pa rin siyang mga bagay na dapat gawin. Sa kabutihang palad, ang pag-aaral sa universidad sa pangkalahatan ay hindi masyadong mabigat, kaya hindi kailangang mag-alala si Huang Feng na siya ay masyadong pagod. Hindi ako tumututol sa training class, pero huwag mong pagurin ang sarili mo. Take your time. Alam mo naman na marami akong resources dito. You can act and sing whatever you want. It's not a problem. Don't give yourself pressure. Alam ni Huang Feng na ang dating pangarap ni Zhu Ziyu ay maging isang mang-aawit at artista. Ngayon, nagsusumikap siya para sa kanyang pangarap, kaya hindi siya nito napigilan. Sana lang ay hindi siya masyadong mapagod. Alam ko, sabi ni Zhu Ziyu. Ano naman sayo? Ano ang gagawin mo? Tumingin si Huang Feng kay Li Bindian. Hindi ko alam. Sabi ni Li Bindian, may mga gagawin ng magkapatid na babae sa villa. Busy ka rin. Nagpapahinga ako mag-isa. Parang walang arrangement. Medyo boring. Si Li Bindian ay nagsasabi ng totoo. Ang mga kapatid na babae sa villa ay may sariling gawain, at si Huang Feng ay mayroon ding maraming industriya, kaya marami rin siyang dapat gawin. Sa ganitong paraan, nagpapahinga siyang mag-isa, at walang sumabay sa kanya. Nakakatamad pumunta kahit saan para maglaro. How about this? Ilang araw na lang, tatapusin ko na ang domestic affairs at mag-a-abroad. Pwede mo naman akong samahan. Masarap mag-abroad para maglaro, ani Huang Feng. Ang pangunahing gawain niya sa pagbabalik sa China sa pagkakataong ito ay tulungan ang ama ni Zhu Lingyun. Pagkatapos nito, agad siyang pupunta sa ibang bansa upang imbestigahan ang merkado ng sasakyan. Matagal na niyang gustong pasukin ang industriyang ito, ngunit dahil sa iba't ibang bagay, na-delay siya hanggang ngayon. Alam din ni Huang Feng na hindi na siya makapaghintay pa. Ito ay isang napakahalagang bahagi ng kanyang layout sa katotohanan. Napakahalaga noon. Hindi pinayagan ni Huang Feng ang anumang pagkakamali, kaya gusto niyang pumunta sa ibang bansa para mag-imbestiga. Mag-abroad, hindi naman masama yun, sabi ni Li Bindian na may maningning na mga mata. Dahil sa dati niyang trabaho, nag-abroad din siya, pero lahat ng iyon ay dahil sa trabaho. Napakapuno ng kanyang schedule, at wala siyang gaanong oras para maglaro. Ang oras na ito ay malinaw na naiiba. This time, nagbakasyon siya. Bukod dito, kasama niya si Huang Feng. Siyempre, sobrang nasiyahan siya at anabangan ito. Natural na gustong sumama ni Zhu Ziyu kay Huang Feng, ngunit tulad ng sinabi niya, marami pa siyang dapat gawin ngayon. Kailangan niyang pumasok sa paaralan, kaya naiinggit lang siya kay Li Bindian sa kanyang puso. Gayunpaman, ito ay isang mahabang panahon. Pagkatapos niyang makapagtapos, maaari niyang samahan si Huang Feng. Then it's settled. I estimate na aabutin ng ilang araw. At that time, kasama si Tan Ying, magkasama kaming tatlo sa abroad. Sabi ni Huang Feng, ang pagdadala kay Tan Ying sa ibang bansa ay isang bagay na napagdesisyonan na noon pa. Hindi pa banggitin na si Tan Ying ay babae na ngayon ni Huang Feng. Hindi siya maiwan ni Huang Feng. Tumugon si Li Bindian, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Inaasahan niya ang paparating na paglalakbay. Pagkatapos noon, nagpunta si Huang Feng kay Zheng Shuai upang matuto ng higit patungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Spacetime Entertainment, ng detalyado. Binigyan din siya ng ilang kanta at hiniling sa kanya na ayusin ang mga mang-aawit ng kumpanya na may potensyal na kumanta. Noong naitatag ang Spacetime Entertainment, nag-recruit sina Huang Feng at Zheng Shuai ng ilang bagong aktor at mang-aawit, pati na rin ang malalakas na aktor. Ngayon, dahil sa mga gawa ni Li Bindian at Zhu Ziyu, tumaas ng husto ang reputasyon ng kumpanya. Mas marami pang artista ang nagkusa na humiling na pumirma ng kontrata, na nagbigay kay Huang Feng at Zheng Shuai ng mas maraming pagkakataon na pumili. Masasabing ang kasalukuyang Spacetime Entertainment ay hindi nagkukulang sa mga artista, at si Huang Feng ay may sapat na mga kanta at script sa kamay. Hanggat sila ay dahan-daang nilinang, ang kumpanya ay hindi magkukulang sa A-list na mga bituin sa hinaharap.